Okay? Of course, this is a continuation ng sermon series natin from the book of Romans. Ang title ng series natin ay The Gospel Journey. Okay, pinakamabilis. Sino, nasang chapter na tayo? Tinanong. 10! Oh my God! Taas kamay. Sino? Chapter? May chocolate sana. Wala namang nagtaas ng kamay. Ayan. Wala na. Sa mga nagsabi ng chapter 10 po, nasa chapter 9 pa po tayo kasi chapter 9 verses 1 to 5 yung diniscuss ni Pastor Harbs last Sunday. So itutuloy lang po natin yon. So chapter 9 verses 6 to 18 naman tayo ngayon. Okay? Sabi nga napaganda, sabi nila si Pastor Harvey last week, dapat maging broken-hearted tayo. Di ba? Hindi naman po siya bitter. At gusto niya lang tayong madamay. Gusto niya, parang dapat maging broken-hearted tayo. Whenever we see people, lalong-lalo na yung mga pinipilit pa rin tumalikod sa ating hindi kinikilala yung ating Panginoon, dapat maging broken-hearted tayo. Okay? Bro Renz, broken-hearted ka ba? Ha? Hindi. Ayun, nakakalungkot. Hindi pa rin broken-hearted si Renz. Ayan. So, this week naman, mga kapatid, after nating maging broken-hearted, it's time na makaramdam naman tayo ng kasiyahan. Kasi dito, sabi natin, you are loved. You, pinili ka, kapatid. Okay? Di ba? Sino ang hindi sasaya kung may nagsabi sa'yo na, I choose you because I love you? Di ba? Hindi ka ba sasaya kung marinig mo yon? Pinili kita, mahal kita. Okay? Ang tanong, pinili ka na ba? Yeah? Lord. At may nagmamahal ba sa'yo ngayon? Confident ka ba? Okay? Ayan, mga question natin. Sana pagkatapos ng sermon na ito, isang malakas na amen or confident na amen yung marinig natin pag tinanong tayo, pinili ka ba? May nagmamahal ba sa'yo? Ayun. Sana mas malakas pa doon after ng sermon na ito. Okay? So pag-aralan natin yung isa sa mga mahirap intindihin, ngayon ko lang na-realize, na passage dito sa Bible. Minsan iniiwasan daw, as per yung mga nababasa ko, iniiwasan daw itong mga passages na to kasi sabi nga, technical, mga ganon. Hindi ko alam kung may mga level ni Sir Arnold, kung madali lang ito, pero sa akin medyo nahirapan ako. Okay? So, I hope na mas intindihin pa natin kung ano yung babasahin natin mamaya and to help us, we will subdivide yung mga passages na babasahin natin. So, ayan, babasahin po natin. Romans chapter 9 verses 6 to 18. Pero 6 to 8 yung nandyan. Sabi dito, it is not as though God's word has failed. Kasi, di ba parang, kung maalala nyo yung sinabi ni Pastor Harbs last week, chosen people, yung mga Israelites. Pero, si Paul, broken-hearted siya kasi madami sa mga kababayan niya hindi kinikilala ang Panginoon. So parang nagko-contradict ngayon. Chosen people, pero hindi nila kinikilala si Lord. Ayan. So, it is not as though God's word had failed, for not all who are descended from Israel are Israel, nor because they are his descendants are they all Abraham's children. On the contrary, sabi dito, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. In other words, it is not the children by physical descent who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. For this was how the promise was stated. At the appointed time, sabi ng Panginoon, I will return and Sarah will have a son. Not only that, but Rebekah's children were conceived at the same time by our father Isaac. Yet before the twins were born or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand, not by works, but by him who calls, she was told, the older will serve the younger. Just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Di ba? Parang, What then shall we say? Is God unjust? Sabi ni Paul, not at all. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. And I will have compassion on whom I have compassion. Diba? Parang,
kung babasahin mo ito, parang medyo bias yata si Lord. Di ba? It does not, sabi ni Paul. Therefore, depend on human desire or effort, but on God's mercy. For Scripture says to Pharaoh, I raised you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. Manalangin po tayo. Oh Lord, we praise You, Panginoon, sa salita mo na nabasa sa umagang ito, Father God. Lord, be with us as we try to understand, Panginoon. Dissect, Father God, yung word mo para sa amin sa umagang ito, Panginoon. You bless us, Lord. In Your name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, kung bibigyan ko kayo ng konting overview dito sa message natin sa umagang ito, this is a passage that talks about God's love and compassion sa atin versus yung free will natin bilang mga tao. Pero sa umagang ito, titignan natin from the angle na sino ba tayo sa mata ng ating Panginoon? Sino ka ba sa mata ng Panginoon? Okay? So, to bring you sa first point natin, mga kapatid, pwede bang ilabas natin yung mga cellphone natin na nakalabas naman na? Okay? Ayan, labas natin yung mga phones natin. Alam ko na magaganda yung mga cellphone natin. Okay? Go ahead and open your camera and use your front cam. Na naman, okay, gagawin ulit natin to. Go ahead and open your camera, buksan mo, at mag-front cam ka. Now, what do you see? Diba? A beautiful creation, hindi ba? Amen? You see a beautiful creation. Keep looking at that picture. Titigan mo, kapatid. Now, believe it or not, that person that you're seeing has been chosen by God. Di ba? That person that you're seeing, na-handpick yan ng ating Panginoon. Okay? He sent His Son. Tignan mo yung picture na yan. And isipin mo, He sent His Son to die for that person na nakikita mo sa camera mo ngayon. Isn't that powerful? Hindi nakatingin si Christine, pero yan. Imagine mo na lang, tumitingin ka sa, God sent His Son to die for that person na nakikita mo sa screen mo ngayon. So the first point, mga kapatid, na gusto kong tingnan natin, you are chosen, handpicked ng ating Panginoon. Diba? Pinili ka ng Panginoon. In the opening verses, na binasa natin kanina sa 6 to 8, the Apostle Paul, sabi niya, about being chosen as children of God. Sabi doon, not all who descended from Israel are Israel. Di ba? Hindi porket galing kay Abraham ay anak ni Abraham. Sabi niya, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nakadepende sa kung ikaw ay Israelite or Jew. Sabi nga, sa panahon nila, to give you a little background, mga kapatid, God promised Abraham, di ba, to be the father of all nations. Sabi niya, yung descendants mo ay magiging katulad ng sand sa seashore. Di ba? Parang ganun yung sabi ni Lord kay Abraham. Now, sabi sa verse na ito, hindi porket physically galing kay Abraham ay kasama na sa promise ni Lord na children of Abraham. And there's more, mga kapatid. There's more sa process na yon. Hindi lang ganun kasimple yon. Parang ganito lang yan. Hindi lahat ng nandito sa Pilipinas ay Pilipino. Di ba? Hindi lahat ng nandito sa Pilipinas ay Pilipino. Sabi natin, the Philippines is a Christian nation, but it does not make every Filipino a Christian. Di ba? Though we are living in this Christian country, hindi lahat ng nandito ay Kristiyano. Di ba? Hindi lahat ng Pilipino ay Kristiyano. Let's make it closer, yung example natin. Let's say, okay, nagpunta ka sa encounter during college, di ba? And then, naging Kristiyano ka. Sumamba ka sa Panginoon. And then one day, may nakilala ka na kabataan din na nagpunta sa encounter, tapos naging Kristiyano din. Di ba? So sabihin mo parang, punta ako sa Baguio para mag-engineering, mga ganun-ganun. Napunta ka sa mining engineering na lang, sige. Tapos napunta ka sa encounter, tapos naging Kristiyano. Ano doon, tinanggap mo si Lord, mga ganun-ganun. And then, one day may nakilala ka. Nagpupunta din sa encounter. Naging Kristiyano din. Di ba? Uy, nagingiti ka. Example lang naman. And then, after
ng madaming tambay, madaming tawanan, madaming kwentuhan dun sa sofa, di ba? Nagkamubutihan kayo ngayon ng loob. Di ba? Walang lilingon. Now, parang fast forward, ayan, since nagkamabutihan na, after ng mga graduation, mga ganon-ganon, nagkatrabaho, bumuo ng pamilya. Di ba? At nagkaanak. Now, since dalawa silang Kristiyano, di ba? Nagkakilala sila sa encounter, would that make their child a Christian automatically? Di ba? Hindi. Hindi naman. Because following Christ or being a Christian is a personal matter. Di ba? Hindi porket andun ka kabilang sa circle na yun ng mga Kristiyano, automatic na Christian ka na. Being a Christian is a personal matter. Being a Christian, being in a Christian nation doesn't make you a Christian. Being in a Christian family doesn't make you a Christian. Attending a church, Christian church, katulad nitong encounter, doesn't make you a Christian either. It's a personal matter, mga kapatid. And sabi ng Panginoon, Jesus came and died para sa atin. Sabi ng word ni Lord, di ba? He chose to die for you. He chose you. Yan, tignan mo yung katabi mo. Kahit hindi ka pili-pili yan, pinili yan ni Lord. Di ba? Kahit hindi mo pipiliin yan, pinili yan ni Lord. Di ba? God chose you. Pero ito na yung sinasabi ni Pastor Harvey last week about yung sa Israelites. Di ba? Pinili sila ni Lord. Di ba? God chose those people. Yung blessing at attention ibinigay ng Panginoon sa mga Israelites. Pero si Jesus, hindi nila pinili. Di ba? Parang typical na kwentong sawi lang ito, di ba? Pinili mo pero hindi ka pinili. Di ba? Or just the other way around, pinili ka pero hindi mo siya pinili. Parang ganon. Si Lord, binigay na niya yung attention niya sa mga Israelites. And then, pinipilit pa rin siyang talikuran. Di ba? That's why, yun yung kwento ni Pastor Harbs last Sunday. My heart broken. Si Paul. Okay? Ang tanong, nararanasan na ba natin to? Naranasan mo na ba yung ganon? Pumili pero hindi ka pinili. Parang ganon. Masakit, di ba? Madalas nararamdaman yun ni Lord. The point here is, you are not an outsider sa pamilya ng ating Panginoon kasi pinili ka niya. Okay? Pinili ka niya. You are not here by mistake either. Hindi ka nandito dahil sa parang random circumstance lang na napunta ka dito, nadalaw ka lang. Hindi. God picked you out and chose you. Ang tanong, pipiliin mo din ba siya? Since God parang handpicked you personally, di ba? Ang tanong, pipiliin mo din ba siya? Or gagaya ka sa mga kwento ng mga Israelites na pinili na, pero tinatalikuran pa rin siya. Okay? God chose you with intentionality and with precision, kapatid. The true children of Abraham, sabi ng sa verse natin, are yung promised children para kay Abraham are those who trust sa ating Panginoon. Those who surrender their lives sa ating Panginoong si Yesu Cristo. And those who believe in the salvation na binigay ng ating Panginoong si Cristo. Again, pinili ka na ni Lord. Kapatid, yan. Ang tanong, pipiliin mo ba siya? Because He chose you. Okay? And that will bring us sa pangalawa, mga kapatid. Since He picked you, ayan, yung katuloy nun, mahal ka niya. Okay? Pinili ka niya, mahal ka niya. Di ba, ang sarap pakinggan, hindi ka lang basta pinili, minamahal ka din. Sarap pakinggan. Kasi minsan pinili pero hindi mahal, di ba? Yung pinili ka pero, ayun, mahal na mahal ka pa rin. You are loved unconditionally. Sabi nga, disregarding your achievements, disregarding your failures in life, God is in love with you. Ito yung tinatawag na mahal kita, maging sino ka man, ano man ang iyong nakaraan. Di ba? Mahal ka ni Lord. Sabi mo, kamahal-mahal ba ako? Hindi, pero mahal ka ni Lord. Di ba? Ang ganda ng question natin kanina, parang ano yung mga bagay na sa tingin mo ay meron sa'yo that would make other people parang fall in love with you.
Now, disregarding those things, mga kapatid, kahit wala yung mga bagay na yon, mahal ka pa rin ni Lord. Okay? Yung thought ng verses 9 to 14 is all about God's love na minsan hindi natin naintindihan. Yung pagmamahal ng Panginoon, minsan hindi natin kasi naintindihan. These verses emphasize that God's love is not dependent on our performance as human beings. Kung ano yung mga achievements natin, whatever na ginawa natin, hindi nakadepende doon yung pagmamahal ng ating Panginoon. But if you look at this verse, as it is, di ba? Yung binasa natin kanina, para bang bias yata si Lord? Nabanggit natin kanina, parang bias yata si Lord. Bakit niya minahal si Jacob and then hated Esau? Di ba? Nandun sa verse kanina yon. Medyo unfair ba si Lord? Di ba? Hindi pa man sila naipapanganak, hindi pa man sila nakakagawa ng kahit ano. God loved Jacob and then hated Esau. Pero dapat makita natin yung flow, mga kapatid. Unang-una dyan yung pagpili ni Lord kay, sa tatay nila, kay Isaac, di ba? Na tagapagmana ni Abraham, the father of all nations, over yung kapatid niya, si Ismael. Alam ba natin yung kwento? God waited for Isaac. Though nandun na si Ismael, yung anak ni Abraham sa servant ng kanyang asawa. And then here comes Jacob and then Esau. God's love is based on His infinite wisdom, mga kapatid, not on the person itself. Okay? And God's wisdom sees the future, knows the future, and yung future nila during this time was the coming of the Messiah. So, pinili ni Lord si Isaac, pinili ni Lord si Jacob kasi sa kanila manggagaling yung Messiah na magbibigay ng salvation sa atin. Okay? So, parang sabi ko nga, medyo mahirap yata itong verse na naibigay sa akin. Hindi ko alam kung ano dapat yung mga nag-aral sa seminary ito. Pero, hindi, mga kapatid, let's try to understand kung ano yung sinasabi nito. Diba? You are chosen. Ayan. Let's try to understand, mga kapatid. Tignan natin yung flow. Di ba? God waited for Isaac. Di ba? Kahit nandun na yung kapatid niya. And then, kahit mas matanda itong si Jacob, God parang chose Jacob over Esau. So, God chose these people to be the forefathers of Jesus Christ because He knew, mga kapatid, that Esau would turn against him, would turn against God. And just to quench yung curiosity natin, mga kapatid, God did not really hate Esau, okay? Gusto ko lang daanan ito, nakatulad ng pagkakaintindi natin ng word na hate sa panahon natin ngayon, okay? Now, if you know the story, hindi naman talaga pinabayaan si Esau, di ba? Binigyan pa nga siya ng portion of land, mga ganon-ganon, kung saan siya ay nabuhay, kasama yung kanyang pamilya, and then yung pamilya na yun, nagkaroon siya ng mga descendants, naging kingdom, yung descendants ni Esau. Sila na ngayon yung tinatawag sa Bible na Edomites. Ang naging twist lang, yung mga Edomites, madalas kaaway ng mga Israelites. Okay? Madalas kaaway ng mga Israelites. Pero, despite that, sabi pa rin ni Lord kay Moses, doon sa Deuteronomy 23, do not despise, wag yung kamuhian, wag kayong magalit sa mga Edomite, kasi relatives niyo sila. They are your brothers. So, galit ba si Lord kay Esau? Hindi, di ba? But, mga kapatid, si Esau, siya yung tumalikod sa ating Panginoon. Hindi niya pinili si Lord. Di ba? So, this is not hate as in hate na kung ano yung pagkakaalam natin sa hate ngayon. Prioritize lang ni Lord yung lineage nila Isaac, nila Jacob, kasi yung lineage na yun, doon manggagaling yung Messiah, yung Savior, na ipapadala niya dito sa mundong ito. To give you a further example, mga kapatid, di ba ginamit na rin yung word na to, yung hate, sa Luke chapter 14? Sabi dito, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Sabi ng Panginoon. Ibig bang sabihin, babayaan mo na yung mga kapamilya mo, magalit ka sa kanila para malang makasunod ka sa Panginoon, di ba? Kung ganon yung translation natin. No, yung hate dito is not literal na magalit, mga kapatid. Sa mga mahal mo sa buhay, it simply means that you must love them less and give priority kay Jesus Christ. Di ba? You must
put Christ above all your relationships. Put Christ above all your relationships. Ito yung ibig sabihin nito. And that's what it means. Doon sa verse na binasa natin kanina, hindi talaga siya galit kay Esau. Wala pa namang ginawa si Esau eh. Hindi pa nga panganak. Pinili lang si Jacob. Okay? Katulad ng pagpili ni Lord sa'yo. Okay? Pinili ka din ni Lord, kapatid. Now, ang ano dito is, since naipanganak na si Jesus Christ, dumating na si Kristo dito sa mundong ito, that love from God has also been extended sa ating lahat. Okay? Even though we do not deserve that love, even though we are not worthy of that love, ibinigay pa rin sa atin ng Panginoon yung pagmamahal na yon. That is why right now, I can confidently say na you are loved. Okay? You are loved. Kasi nga, pinili ka na ni Lord. Mahal ka ni Lord. Okay? Kahit na sabi mo, I don't like myself. I wake up in the morning, I see the mirror, I don't like what I see. Ganon-ganon kayo. Madrama sa buhay. Kapatid, you are loved. Mahal ka ni Lord eh. Di ba? Awkward ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, you are loved. Titigan mo sa mata. Di ba? I-convince mo siya, walang katabi si JB. JB, you are loved, kapatid. Hindi porket walang nagsasabi sa'yo, huwag kang maniwala na walang nagmamahal sa'yo. May nagmamahal sa'yo. Di ba? Okay? So, mga kapatid, gusto ko lang idaanan natin yung iniiwasan minsan na verse kanina na yon, di ba? Parang mahirap i-explain kasi parang medyo bias yata si Lord. But no, gusto kong tignan natin yung reason behind that. Okay? And that's just because gusto niya, yung lineage na yun, doon manggaling yung ating Panginoon si Yesu Cristo. And that would bring us sa number 3, mga kapatid. Since you are chosen, you are loved, you have a purpose. Okay? Pinili ka, minahal ka, so may purpose ka sa buhay. Huwag mong sayangin yung buhay mo kasi may purpose ka sa buhay. Verses 15 to 18, mga kapatid. God chose Isaac for his purpose. God loved Jacob for his purpose. And believe it or not, you also have a purpose. At nasa iyo na yon kung i-fulfill mo yung purpose na yon ni Lord sa buhay mo o hindi. Okay? Nasa sayo na yon. Kung gagaya ka sa mga Israelites, sabi nga ni Pastor Rabs nung Sunday na, pinili na pero hindi pa rin nila pinili si Kristo. Okay? Here's the case. May karapatan si Lord na piliin tayo. Bigyan tayo ng purpose sa buhay natin kasi in the first place, siya yung gumawa sa atin. Amen? In the first place, siya yung gumawa sa atin. Pangalawa, siya yung nagbigay ng salvation sa atin. So may karapatan siyang magbigay. Mahalin ka, bigyan ka ng purpose sa buhay mo. Sabi doon sa last part ng verse na binasa natin, verses 17 to 18, God used the Pharaoh during that time ni Moses para i-display yung power niya, yung sinabi ni Sir Arnold kanina dito. Di ba? He used the Pharaoh during the Exodus ng mga Israelites to display His power. God hardened the heart of the Pharaoh to confirm his disobedience, his rebellion against God. And as a result, napunish sila. The 10 plagues and everything, nagkaroon ng kung ano-anong sakuna. And the Egyptians were defeated. And God was victorious. Di ba? Ipinakita ni Lord kung sino siya through that incident, mga kapatid. And God was glorified. So yun yung naging purpose. Dahil rebellious yung Pharaoh na yon. God has a divine authority over you, over us, because we are His creation. Kasama tayo doon, mga kapatid. Nasabi ko na to kanina, your life is not caused by a parang chance lang. Parang dice lang na, okay, alright, dalhin ko ngayon si Jeruel dito. Mga ganun. Hindi. Your life has been planned beforehand, mga kapatid. And hindi ka lang random circumstance. Parang nandito ka ngayon kasi random lang. No. Or nakilala mo yung isang tao kasi random lang. No. Okay? Mga kapatid. Parte ka ng plano ni Lord. You are loved and you are chosen. Ikaw ba,
pag namili ka ng taong mamahalin, wala kang plano sa taong yon? Diba? Pagka namili ka ng taong mamahalin mo, hindi ka ba magkakaroon ng mas mahabang plano? Di ba? Para sa taong yon. Tayo, minahal tayo ni Lord. Pinili na tayo, so may plano siya sa atin. Alam ka naman, mahal ka niya, pinili ka niya, pero hanggang dyan ka lang. Di ba? Hindi ganun yun, mga kapatid. So, you are a key instrument sa design ni Lord dito sa mundong ito. Okay? Kasi hindi ka passive observer lang dito sa mundong ito. You are an instrument para kay Lord. Yung buhay mo, yung testimony mo, kung sino ka, di ba? You are an instrument na pwedeng gamitin ni Lord. God's plan has always been to saturate this world with people who are just like Jesus. Okay? That has been the plan all along. Na i-saturate yung mundong ito with people worshiping God. And that starts with you. Magsisimula sa iyo yun. Okay? God chose you. God loved you. He died for you. He saved you so that one day you will be like Jesus. Pero hindi natatapos doon, kapatid. The bigger reason for Him choosing you is so that you will be an instrument to spread that love na ibinigay niya sa'yo para makita ng ibang tao, para sila ma-influence din to accept that love. A key part, a key instrument in God's design. Okay? Hindi ka lang random na nakarinig ng sermon na ito. Hindi random na nakilala mo yung mga taong katabi mo. No. Ginagamit ni Lord ang bawat isa as an instrument to inspire each and every one so that we can spread the love that He has given us. Okay? Yun yung part natin, mga kapatid. Yun yung purpose natin. So are we ready to fulfill that purpose? Yun yung tanong. Are we ready to spread the love that we are receiving right now by becoming that instrument na gustong gawin ng ating Panginoon? To sum it up, you are God's chosen instrument, uniquely designed for His divine purpose. Okay? You are loved unconditionally, disregarding your shortcomings, your success sa buhay, because in the end, it is not about you, kapatid. It is about Him loving you. And lastly, you have a purpose. That is to be part of the promise of the covenant na ginawa ng Panginoon kay Abraham. Sabi ni Lord kay Abraham, di ba? Genesis 22 verse 17, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Titignan natin yung seashore na yon. Part ka na ba ng buhangin na yon, kapatid? Sa promise ni Lord kay Abraham, isa ka na ba ang buhangin? O isa ka lang bato na nakahalo sa buhangin? Isa ka na bang ganap na buhangin? Doon, parang descendant ka na ba ng Panginoon? Doon sa promise ni Lord kay Abraham? Or isa kang, lasngit ko natay Ilocano eh. Ano ba yung tawag doon sa mga branches lang na nakakalat doon sa seashore? Or batong malalaki na nakakalat doon sa seashore? Ayaw mo bang maging part ng promise ni Lord kay Abraham? To be one of his family, to be one of his children. Okay? Sabi nila, yung buhangin daw ay galing sa mga stones, rocks, and minerals. Diba? Tama ba mga mining engineering dito? Na na-broken apart into smaller pieces until they become fine grains of sand. So kung ikaw ay isa pang bato, ganap na bato, matigas na bato, you need to be broken down. Okay? Broken into pieces, nang sa ganon, makasama ka dun sa promise ng Panginoon kay Abraham to be part of his family. Okay? You don't need to be an Israelite. Okay? You don't need to be, magpa-convert ka doon, pumunta ka doon sa Israel, I'm gonna be a Jew, mga ganon. No. yung offer sa atin to be part of his family, andyan na. Ang tanong, tatanggapin mo ba? Ang tanong, will you accept the love that God has given us, giving you, and be part of His family? Okay?
So, mga kapatid, sana, ready tayo. Sana, we will, parang tanggapin natin ang ating Panginoon wholeheartedly. Okay? With no reservations. Ibigay natin sa Kanya yung buhay natin. And let's just accept yung offer niya sa atin to be part of His family. Mapabilang dun sa promise niya kay Abraham. Okay? So, mga kapatid, ready ba tayo? Yung tanong natin kanina, may nagmamahal ba sa'yo? Naniniwala ka bang pinili ka na? Kahit wala kang jowa? Amen. So, good morning mga kapatid. Sana po ay we will be blessed sa Sunday night.